Hello po, mga kapatid. Muli magandang araw po, magandang gabi, magandang hapon, at magandang umaga sa lahat po ng mga kapatid na nanonood sa iba't ibang panig ng mundo at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ang dami pong mga kapatid na naman, dapat kanina pa po ako natutulog. Kaya lang may kapatid na sabi po niya, nasa Europe po siya eh. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan part ng Europe. Actually, puro Europe yung mga kumontak sa akin pagka-uwi ko galing sa labas. Europe at saka some parts of uh, some parts of Asia, Oceania, and North America, mga kapatid. Maingat po kasi ako, iniisip ko po muna para hindi wala silang makuhang idea kung saan yung mga kumakausap sa akin. Kasi mga kapatid, ano bang tawag dun sa sinabi ng kapatid? Nira-round up po yung mga kapatid ngayon. Meron pong nag-ano sa akin kapatid na ano na po sila, na red tag na sila. Kaya ano pong ang sagwa po ng nangyayari mga kapatid ngayon sa pamumuno ni Daniel Rason, parang ano ba, kaaway nyo ba yung mga kapatid? Bakit pinag-iisipan nyo ng masama? Kung talagang nagsisinungaling ako, kung talagang hindi ako kapanipaniwala na nagsasalita, bakit takot na takot kayo na marinig ng mga kapatid yung sasabihin ko? Yung pa lang yung mga kapatid na talagang sumasampalataya, naku, lalo nyo lang silang bibigyan ng pagkakataon. Baka nga nagsasabi ng totoo si Brad Badong. Kaya ayaw nila na marinig namin yung sasabihin ni Brad Badong. Kaya yung po mga kapatid, tandaan po natin mga kapatid, yung pong kahit sino mga kapatid, kahit sinong relihiyon na nagtuturo ng nagpo-provoke ng hatred, nagpo-promote ng hatred, mga kapatid, hindi yan po sa Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin mga kapatid, meron pong sinasabi ang Biblia eh. Inano ko na eh. Sinulat ko na po yung mga Meron po kasi akong kausap na kapatid before ako mag-live. Marami po akong ninote na talata na pinapayo ko po dun sa kapatid kasi yung kapatid family person siya. So sabi niya, kapatid, yung po kasing asawa ko, panatiko pa. Ngayon, ayoko pong magkaroon kami ng problem at humantong sa paghihiwalayan. Mahal ko po yung pamilya ko. Kapatid, sabi niyang ganyan. Tandaan mo, kapatid, sabi kong ganyan sa kanya. Mas lalo mong mahalin yung iyong asawa. Kung nagdo-double time ang demonyo, mag-triple time ka para ipakita mo sa asawa mo na mahal mo siya. Para anuman ang sabihin ng mga demonyong yan, hindi na nila siya mapapaniwala. Mga kapatid, tandaan po ninyo ha. Sabi po ng Biblia ganito, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na saglit lang po ha. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait at na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan.
Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Tandaan po natin mga kapatid, kahit sino ang nagpo-promote ng hatred mga kapatid, sa demonyo po yan. Kahit sino mga kapatid. Ngayon, ang sasabihin nila, ang ulit-ulit nilang piniplay mga kapatid na video ni Brother Eli. Pagkakalaban ni Brother Daniel, kahit sino pa yan, kalaban ko, sabi ni Brother Eli. Tama, walang walang duda doon. Totoong sinabi ni Brother Eli po yun, mga kapatid. Kaya lang, kailan po niya sinabi yun? Mga kapatid, tandaan po natin, ito po dapat ang guide po natin mga kapatid ang salita ng Diyos. Yun po ang sabi ni Brad Eli. Mga kapatid, pwede po kaming magkamali. Dapat yung pong pananampalataya ninyo at pagtitiwala ninyo mga kapatid, nakasalig sa Diyos. Magkamali man po kami, sabi ng kapatid na Eli, hindi po maaapektuhan ang inyong mga pananampalataya. Tandaan po ninyo mga kapatid, sa Santiago 3:14 hanggang 15, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa langit, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. So, malinaw po mga kapatid, ang lahat po ng kapaitan, mga kapatid, galing po yan sa demonyo. Malinaw mga kapatid, ito pong si Daniel Rason na nagpo-promote at pinoprovoke yung mga kapatid na magalit. Malinaw mga kapatid, ito'y malinaw na Antikristo. Bakit? Bakit Antikristo? Ano ba ang ibig sabihin ng Antikristo? From the word itself mga kapatid, Antikristo, kalaban ni Kristo. Ano ba ang utos ng Panginoong Hesukristo? Sabi ng Panginoong Hesukristo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, idalangin ninyo ang sa inyo'y umuusig. Mga kapatid, inuusig ka na nga, ang utos ng Panginoong Hesukristo, ipapanalangin mo pa. Walang utos ang Kristo na i-block. Walang utos si Kristo na i-cancel. Kaya po ito pong si Daniel Rason na ito, talaga pong malinaw na malinaw mga kapatid na itong si Daniel Rason ay kalaban ni Kristo. Bakit? Tignan nyo, gagamit-gamit sila ng talata. Ang ginagamit nilang talata, ito po sabi ng Biblia, babasahin ko po sa inyo yung ginagamit nilang talata. Sabi po sa Biblia sa Santiago 1:20, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Tama. Tama. Biruin nyo, ginagamit po yung salita ng Diyos. Mga kapatid, tandaan po ninyo. Si Satanas man, ginagamit yung salita ng Diyos. Sabi ni Satanas, nung nag-aayuno ang Panginoong Hesukristo sa ilang, sabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Sabi ng Panginoong Hesukristo, nasusulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao. Sa ikalawang panunukso ni Satanas sa pag-aayuno ng Panginoong Hesukristo sa ilang, sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Hindi ba nasusulat na magsusugo siya ng laksa-laksang anghel upang ikaw ay alalayan? Sabi ng Panginoong Hesukristo, nasusulat, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Sa ikatlo, mga kapatid, na panunukso ni Satanas sa bugtong na anak ng Diyos,
Ang sabi niya, nakikita mo ba ang lahat ng ito? Ibibigay ko sa iyo, lumuhod ka sa akin. Sabi ng Panginoong Hesukristo, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, ikaw ay sasamba. Talo po si Satanas eh. Gayon din po si Danya Rason, mga kapatid. Kahit anong gamitin niyang talata, sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, magdebate kami, isang talata lang po ang gagamitin ko kahit gamitin niya ang buong aklat ng Biblia. Mga kapatid, ang gagamitin ko lang po 1:8:44. Binibigyan ko na nga po siya ng partida eh. Ngayon po, ano po ba ang sabi ng Biblia na ginagamit po nila sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos? Ganyan pong ginagawa nila. They will provoke you para magalit ka. Ngayon, pagka nagalit ka, they will play victim. Nagalit ka eh. Sino bang hindi nagagalit? Sabi ng Biblia, kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala. Pwede bang magalit ang isang Kristiyano? Biblical po yun mga kapatid. Kayo'y mga galit, ngunit huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ako po ba nagalit mga kapatid? Nagalit ako eh. Hindi naman ako hipokrito para magsabing hindi ako nagalit. Kaya lang, dun sa galit ko po na yon, sabi ng Biblia, kayo'y magagalit, ngunit huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Nagpakalayo-layo po ako. Maraming pagkakataon, nakagalit-galit yung ginagawa nila, pero sabi ng Biblia, bakit hindi bagkus kayo padaya? Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang kalikuan? Walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala, sabi ng Biblia. So, maraming panahon mga kapatid, ang huling-huling naranasan ko, ito nga pong commission. Tapos sasabihin nila na kaya daw po ako nagre-rebelde, mga kapatid, quote and quote, kaya daw po ako nagre-rebelde, it's because na meron akong inihiling kay Danya Rason na hindi niya binigay. Sabi ko nga po doon sa kapatid, pwede mo bang itanong doon sa manggagawang kausap mo, ano daw yung inihiling ko kay Danya Rason na hindi niya binigay? Nanghihingi daw po ako ng pera, hindi daw po niya ako binigyan. Sabi ko, tatawanan ko lang yan. Umingi ka na resibo, wala silang mabibigay na resibo. Sabi kong ganyan. Tingnan mo yun nga mismong commission ko, hindi na binigay, ihingi pa ako. Kung yung mismong commission kung karapatan ko yun, hindi nila ibinigay, pinasama nila ako dun sa kapatid na seller. What more? Yung ihingin ko pa, yung ibigay nila? Kaya, balinto na mga kapatid. Kaya, pwede po bang magalit ang isang lingkod ng Diyos? Pwede. Ang Kristo nga nagalit eh. Nagwala sa templo ang Kristo, mga kapatid. Pinagtataob niya yung mga paninda ng mga nasa labas ng templo. Galit na galit ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Para itaob mo yung pagsisipain mo yung mga lamesa, ginawa nilang pugad ng sugalan at komersyo yung bahay ng ama ng Panginoong Hesukristo. Kaya galit na galit po ang Panginoong Hesukristo. Pwede po ba? May provision po ba ang Biblia para magalit ang isang lingkod ng Diyos? Pwede. Pwede. Bakit po? Sabi ng Biblia, kayo'y mga galit, ngunit huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ngayon, ginagamit nila itong talata sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Tama. Kailan hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos yung galit ng tao? Pagka lumubog ang araw sa iyong galit. Sino ba yung araw sa Biblia? Si Kristo po yun, mga kapatid. Yun yung aral ng Diyos. Pagka nawala na sa iyo yung katwiran, yung aral ng Diyos, hindi ka nagagawa ng yung galit mo magiging na yan, kalaban. Magiging sa kalaban na yan. Kaya nga po, nagpakalayo-layo nga po ako, mga kapatid Tapos, nandito ako, nananahimik, nagvi-video-video, pinapakita ko yung
differences ng culture natin, at saka differences noong aking pinaglingkuran for more than 20 years. Sobrang napakalayo mga kapatid. Ito pong mga tao dito walang aral. Most of the people here, they have their religion but they do not practice it as much as we do. Kaya alam nyo po mga kapatid, sabi ko nga, hindi po pwede na hatulan mo ito. Kagaya ng sinasabi ni Sis Luz na kahit gumawa ka na mabuti, wala ka sa loob ng tunay na iglesia, hindi credited yon. Sis Luz, meron ka bang katunayan na lahat ng gagawing mabuti ng nasa labas ng tunay na iglesia, hindi credited? Ang unang tanong ko sa iyo, Sis Luz, nakakatiyak ka pa ba na yung iglesyang pinamumunuan ni Daniel Rason ay totoo pa? Hindi mo yan masasagot, Sis Luz. Dahil alam na alam mo sa puso mo na hindi na yan ang totoong iglesia. Kaya sabi ko nga sa iyo, Sis Luz, alam ko naman nakikinig kayo. Alam ko naman nakikinig kayo lahat. Sayang yung matagal na panahon na ginugol mo dyan. Kung mananatili ka dyan, hindi mo susundin yung payo ng Diyos na nakasulat sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Utos po ng Diyos yun. Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Bakit? Bakit pinalalabas ng Diyos yung Kanyang bayan? Kanino niya pinalalabas? At saan niya dadalhin pag nilabas? Sabi nga ni Brad CJ do sa live namin, pagka nasusunog yung bahay mo, hindi mo tatanong hindi mo iisipin, saan kaya ako pupunta pag lumabas ako? Kagaguhan yun. Kaya yung mga nagtatanong, yung Daniel Rason na yan, napakabobo talaga. Saan mo dadalhin? Nasusunog na nga yung bahay. Iisipin mo ba kung saan ka pupunta? Ang gagawin mo muna, lumabas ka muna. Ngayon paglabas mo, makikita mo, sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sama, liban sa akin. Kaya ganun po mga kapatid. Saan po tayo pupunta? Sabi ng Biblia sa Efeso 2:10, merong daang inihanda ang Diyos, buhat pa ng una upang siya nating lakaran. Sino yung daan na yun? Si Kristo. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa babaeng Samaritana, dumarating ang araw at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Di na natin kailangan pumunta sa templo. Di na natin kailangan umakyat pa sa bundok para sumamba sa Diyos. Sabi ni Brad Eli, yung pagsunod natin sa mga utos ng Diyos, pagsamba yun sa Diyos, mga kapatid. Sabi ng Biblia, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y mabuti. Igalang mo ang iyong ina sapagkat siyang unang utos na may pangako. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Kung sila'y magutom, inyong pakainin. Alin ang papakain ninyo? Pagkaing makakain. Pag nauhaw, painumin nyo ng inuming maiinom. Alam nyo po mga kapatid, wala pong utos ang Diyos. Walang utos ang Panginoong Jesucristo na it will cause chaos. It will cause separation between family. Walang utos ang Panginoong Jesucristo na it can cause separation of friends.
Mga kapatid, magkakapatid po tayo. Pagka sinabi ni Danya Rason, i-block nyo na. Bakit mo? Sabi nga nung ibang mga kapatid bakit ko iba-block? Nakasama ko yung kapatid na Brad Badong na yan eh. Hindi yan masamang tao, bakit nyo ipapablock? Yung ngang yung ngang ang daming mga kapatid na nagme-message sa akin, brother, I do not know you personally. And you do not know me personally as well. Pero, alam ko po nagsasabi po kayo ng katotohanan. Alam niyo po, madali po kasi na mahalata ang isang tao na nagsisinungaling. Tingnan niyo po, si Danya Rason, halatang-halatang nagsisinungaling mga kapatid eh. Bakit? Makikita niyo po yan sa mukha, mga kapatid. There is a manifestation sa isang taong nagsisinungaling, mga kapatid. Lalo na, ngayon po mga kapatid, lalo ko pong napapatunayan na merong iisang espiritu ang kapatiran. Napapatunayan ko po lalo ngayon. Biruin mo, sa iba't ibang panig ng mundo, iisa lang ang nararamdaman ng mga kapatid magmula nung namatay si Brad Eli. Bakit? Ngayon, ang daming pagbabago. Ang paglilingkod ngayon, ginawang game show. Sabi ng Biblia, mangaral ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Anong ginagawa ng pinagbilinan ni Brother Eli para sa kapatiran? Ayun, nagpa-concert, nagpa-basketball, nagpa-volleyball, nagpa-game show. Alam ninyo mga kapatid, sabi ng Biblia, noong malapit ng mawasak ang Jerusalem, nagkatipon na po yung mga kapatid araw-araw. Ano pong ginagawa nila? Game show? Hindi. Nagkatipon sila araw-araw sa pananalangin. Mga kapatid, sa ikatitibay. Anong ginagawa ni Danya Rason ngayon? Basketball, volleyball, basketball. Ganun yung ginagawa ni Danya Rason ngayon. Basketball, kasi yun yung kapritsyo niya. Volleyball, kapritsyo ng asawa niya. Concert, kapritsyo ng mga anak niya. Game show, kapritsyo ng nanay niya. Kaya na kuha ni yung idea na yun dahil doon sa panonood ni nung nanay niya na Family Feud. So kapritsyo ng pamilya niya yan, mga kapatid. Meron ba kayong mababasa sa Biblia na nag-game show yung mga lingkod ng Diyos? Wala kayong mababasa sa Biblia ng ganun, mga kapatid. Meron ba kayong mababasa sa Biblia na nagpa-concert yung mga lingkod ng Diyos? Wala. Meron ba kayong mababasa sa Biblia na nagpa-basketball yung mga lingkod ng Diyos? Nagpalaro? Sabihin na natin walang basketball noon, walang volleyball noon. Pero merong mga sports noon, mga kapatid. Ginawa ba nila yon? Hindi nila ginawa yon. Anong ginawa nila? Nagpatibayan sila araw-araw sa templo, sa pananalangin. Mga kapatid. Kaya, alam niyo po mga kapatid, maging matalino lang po tayo. Sabi nga nung isang kapatid, bago itong nakausap ko, pag akyat ko po kasi dito kanina, matutulog na dapat ako, biglang meron nag-message sa akin, bro, pwede ko po ba kayong tawagan mamaya? Sige po, sabi kong ganyan. Kaya lang mga 2 hours, sabi nung kapatid. Biglang abang naghihintay ako, may nagri-ring yung phone ko. Sinagot ko, taga Europe din. Kaya matindi po yung ginagawa ngayon ng mga kung kayo, ikaw Randy Mangiliman, kung talagang meron kang malasakit at pag-ibig sa mga kapatid, biruin mo, nagpaalam yung manggagawa sa'yo na hindi siya makakadestino, pinayagan mo. Tapos, biglang sasabihin mo, hindi ka na pwedeng dumistino. Saan mo natutunan yan? Randy Mangiliman. Hindi ba
Isa ka dun sa mga nagpa-ano kay Brandon Kapulong, na humamak kay Brandon Kapulong noong nagbabalik siya sa pagkamanggagawa. Kaya wag kang masyadong Randy Mangiliman. Tandaan mo, kundi dahil kay Brad Rodel, naku, tinanggal ka na ni Brad Eli. Masyado ka rin mayabang eh. Masyado ka rin pantas sa sarili mo, Randy Mangiliman. Kaya ganun po ngayon ang mga nangyayari, mga kapatid. Damay-damay na po. Kaya ang babagsik ng mga espiritu, nung mga loyal kay Daniel Rason, mababagsik po ang mga espiritu nila, mga kapatid. Kaya ikaw, Brad Rodel, pababayaan mo bang mapahamak ang pamilya mo, ang mga magulang mo? Ngayon, kung ang stand mo magiging loyal pa rin kay Bonjing, kay Daniel Rason, sabi ng Biblia, magsilabas kayo. Pag hindi ka lumabas, madadamay ka dun sa kasalanan. Pag hindi ka lumabas, makakabahagi ka doon sa kanyang mga salot. Brad Josel, pababayaan mo ba na makamatayan ni Mamilet na nasa maling pananampalataya na kayo? Bakit? Bakit ko nasabing nasa maling pananampalataya na kayo? Ayan o. Napakaliwanag na nagdudumilat ang katotohanan na wala na kayo sa pananampalataya. Sabi ng Biblia, ang bilin ni San Pablo kay Timoteo nahalili sa kanya, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Nanatili po ba si Daniel Rason sa kanyang natutunan? Hindi po siya nanatili, mga kapatid. Katunayang hindi siya nanatili. Ayan po yung ginagawa niya ngayon, mga kapatid. Wala po siyang natutunan kasi, mga kapatid. Paano siya matututo? Hindi naman po umaattend ng aralan yan. Masyado po kasing pa-VIP. Kaya, nung pumunta sa New Zealand, pinagalitan nung Edward Ochoa na manggagawang kanin. Pinagalitan niya yung mga kapatid. Gusto niya kasi, mga kapatid, na ang isasaludar ng mga kapatid sa New Zealand kay Daniel Rason, yung parang nakakita baga ng isang Hollywood actor or actress. Hindi mo naman kailangang sabihan yung mga kapatid eh. Bakit? Yung espiritu, sumasagot yun sa espiritu. Tingnan po ninyo si Brad Eli. Noon, kahit hindi magpakilala, mararamdaman mo pag dumating siya, mararamdaman mo may espiritu talaga. Mga kapatid. Kaya dun sa mga naninira kay Brother Eli, hindi po ako maka-Brother Eli for your information. Hindi po ako maka-Brad Eli, maka-Diyos po ako. It's just that kinasangkapan po ni Brother Eli ng Diyos. And we cannot deny that fact. Kaya nga di po ba ang sinasabi ko sa mga video ko, ano lang naman po, simpleng katanungan lang eh. Naging masama ba kayo or naging mabuti kayo noong sinampalatayanan ninyo yung pinangaral ni Brother Eli na salita ng Diyos? Ngayon, kung ang sinasabi ninyo, naging mabuti kayong tao, tapos ang usapan. Wala, tapos ang argumento. Mga kapatid, yun lang naman po eh. Ngayon, kung may mga kasalanan man siya, hindi na po natin pananagutan yun, mga kapatid. Wala na po tayong sagutin doon, mga kapatid. Kaya, yung mga unang-una, patay na yung tao. Ba't mo pa kakalkalin yung Ang kalkalin mo ngayon, itong buhay. Mga kapatid, kaya itong Ulysses Villamin na to na
nagpapakilala, sasabihin niya, ayan yung mga ebidensya ko, oh. Mga miyembro mo na sumunod sa'yo sa MCGB. Sabi nila na naloko sila. Sabi ko, ba't naman po kasi kayo sumama po doon? Sabi ko ganyan doon sa mga kapatid. Akala po namin kasi meron pong bilin sa kanya. Tapos sinasabi niya po ngayon, sinungaling daw po ako, siya na daw po ang bibili ng itak na ipampupugot sa ulo ko, magdiskusyon daw po kami. Isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Hindi ba totoo na ikaw ang kumuha ng susi ng vault ni Brother Eli? Kahit yung kaapu-apuhan ni John, hindi na magugutom dahil sa laman ng vault ni Brother Eli. Ngayon mag-aano ka, sasabihin mo dun sa mga miyembro na sumunod sa'yo sa MCGB, na nakakaawa ka, na walang naiwan sa'yo, etc. etc. Bakit nung nag-video call tayo, suot mo pa yung kwintas mo na ginto, na pagkakapal-kapal at yung bracelet mo na makapal? Kung wala na pala kayong makain, ba't di mo ibenta? Simple logic lang naman eh. Ba't hindi mo ibenta yung palasyo mo? At tumira ka na lang sa isang maliit na bahay. Simple logic lang naman po mga kapatid. Kaya ang dami pong mga nagsunuran kay Ulysses Villamin na nakikinig na po ngayon sa akin mga kapatid. Tandaan po ninyo mga kapatid, inuulit ko, wala po akong itatayong iglesia. Dahil wala naman pong iglesyang nabuwal. Yung pong iglesia ng Diyos na itinayo kay Kristong bato, hindi po yun nabuwal mga kapatid, at hindi kailanman mabubuwal. Ngayon, pag sinunod natin mga kapatid, yung sabi ng Diyos sa Biblia, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang wag kayong mga damay sa Kanyang mga kasalanan at wag kayong makabahagi sa Kanyang mga salot. Saan po tayo pupunta? Pupunta tayo kay Kristong daan na inihanda ng Diyos, buhat ng itatag ang sanlibutan upang siya nating lakaran. Si Kristo po yung daan na inihanda ng Diyos upang lakaran po natin. Sabi ng Biblia, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya kung atin pong tutuparin mga kapatid, yung mga salita ng Diyos sa Biblia, hindi po tayo mapapahamak. Tandaan po ninyo, nangalat po ang mga unang Kristiyano. Ibig sabihin po ba sa kanilang pangangalat, hindi na po sila nakasamba at hindi na po sila nakapag-congregate? Yung congregation po mga kapatid, it is a meeting of spirits. Tandaan po natin, sabi ni San Pablo, kahit wala ako sa harap ninyo, ang aking espiritu'y sumasa inyo. Kaya po, di po ba sabi ni kapatid na Eli, kapag nakita mo, nakasalubong mo ang kapatid somewhere, hindi mo naman siya kilala, hindi mo rin naman alam na kapatid siya, meron kang mararamdaman na lukso ng espiritu. Yan po ngayon mga kapatid, ang nararamdaman po nating lahat. Yung bahagi ng totoong bayan ng Diyos, mga kapatid. Kaya ako po, ito pong pangyayari na to, lalo ko pong napapatunayan sa puso ko, meron talagang bayan ng Diyos. Yung pong mga nagme-message sa akin, pare-pareho po mga kapatid ang sinasabi. Samantalang, they are all over the world. Nasa iba't ibang panig ng mundo mga kapatid. How can you doon? Paano mo mapapangatwiranan yung ganong bagay? Na hindi naman sila nagkakausap-usap, magkakalayo, nasa iba't ibang panig ng mundo, pero iisa yung nararamdaman nila. Brother, parang meron na pong mali sa iglesia ngayon. Brother, parang hindi na po tama yung mga pinagsasabi at itinuturo ni Brother Daniel ngayon. Sabi ko nga po dun sa mga kausap kong mga kapatid,
Kapatid, alam mo ba, hindi lang ikaw ang nagsasabi niyan. Lahat ng mga kapatid na kumokontak sa akin, pare-pareho lang kayo ng sinasabi. Kaya kayong mga manggagawa kayo, kung totoong mahal ninyo ang kapatiran, bakit pinapabayaan ninyong nahihirapan yung mga kapatid sa patarget na walang kwenta-kwenta? Alam nyo naman sa mga destino ninyo, hindi nila kaya yon. Samantalang ang sabi ng Biblia, mga kapatid, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit. Sa ibang salin, huwag mabigat sa loob o dahil sa kinakailangan. Kahit kailangan pa yan, pag hindi afford ng kapatid, huwag mong pipilitin. Itong mga manggagawa na to, hindi kayo manggagawa ni Kristo. Ang manggagawa ni Kristo, ang kamanggagawa ni Kristo, mahal nila ang kapatid. Tapos sasabihin ni Eduardo Ochoa, hindi namin kayo dadalawin. Manigas kayo. Alam nyo, hindi diwa ng Kristo yan. At hindi ko narinig yan kay Brother Eli. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang isang mabuting pastor, meron siyang isang daang tupa, nawaglit yung isa, iniiwan niya yung siyam na putsyam upang hanapin yung isang nawawala. Ganun po yung mabuting pastor, mga kapatid. Ngayon, hindi na sila magdadalaw. Bakit pa sila magdadalaw, mga kapatid? Magtatanong ka nga lang ng mga issues ng iglesia. Iba na ang diwa mo. Automatic na po yun, suspendido. Automatic na po yung tiwalag, mga kapatid. Kaya nga, tingnan po ninyo, sino po yung kahuli-huliang na sirkular? Si Bedel Di Malanta. Bakit isinirkular ni Daniel Rason? Kasi ano po yan, mga kapatid, politics na po yung nangyayari diyan. Bakit? Kasi galit din po si Daniel Rason sa pamilya ni Brad Bage at saka ni Sis Anidel. Bakit? Mahal na mahal po ni Brad Eli yan, mga kapatid. Bakit? Sila lang po yung apo na hindi iniwan si Brother Eli sa Brazil, mga kapatid. Kaya ganun po, ganyan yung galit ngayon ni Tapos babasa-basa ka ng talata. Sapagkat ang galit ng tao ay di gumagawa ng katwiran ng Diyos. Bakit tinatakot mo yung mga KNP mo? Hindi po ba, mga kapatid, meron akong pinost na recorded na boses ni Daniel Rason na na sinasabi niya, wag niyong huhugutin ng aking tapang. Ipapaputol ko lahat ng pwedeng iputulin sa akin. Lahat kayo, alam ko yung baho ninyo. Mula pa ng una. Yung mga sulat ninyo kay Brother Eli nasa akin. Bakit ganon? Mangangaral ka ba ng Diyos? O mangangaral ka ng demonyo? Tandaan po natin, mga kapatid, ang sabi ni Santiago, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Mga kapatid, itong ginagawa ni Daniel Rason na pambablackmail, sa dyablo po yan, mga kapatid. Bakit? Ang Kristo nagtatakip. Yung pong may pag-ibig, mga kapatid, nagtatakip po yan ng kasalanan. Bakit ikaw, Brad Badong? Bakit inihahayag mo yung kasalanan ngayon ng royal family? Hindi po ba kayo magtatanong, mga kapatid? Kung talagang meron akong galit, dapat noon pa inihayag ko na. Katunayang nagtatakip ako at may pag-ibig ako, tinatakpan ko yung kanilang mga kasalanan. Bakit? Sinasabi ko nga po sa inyo, di po ba?
Meron ako kasing pangako sa Diyos. Dadalhin ko hanggang kamatayan kung ano man yung nalalaman ko, mga kapatid. Kaya lang, itong si Daniel Rason, pinakalat na i-block ako ng mga kapatid. Kinakarakter assassinate ako. Masama daw akong tao, lumalaban ako sa aral, lumalaban daw ako sa mga ngaral, kaya naghahanap daw ako ng damay sa kalagim-lagim na na sasapitin ko para bagang napaka sure nila, napaka certain nila sa kaligtasan nila. Kaya ganun po mga kapatid. Hindi kayo nag-iisip, Daniel Rason? Kung talagang ako, meron akong masama akong tao, noon pa binulgar ko na lahat ng nyo, lahat ng baho nyo. Noon pa. Pero bakit? Dahil meron akong pangako. Sabi ng Biblia kay David, huwag mong gagalawin siya sapagkat siya'y pinahiran ng Diyos. Kaya yun po yung yung pinangawa ko, baka magalit ang Diyos sa akin. Kaya lang, noong pinablock na ako, hindi naman po pwede, sasabihin mo sa pulpito, sasabihin mo sa mga kapatid na wala kang utang na loob, na pinagamot ko yung mga magulang mo nung nagkasakit at pinalibing ko nung namatay. Tinanong ko yung kapatid ko, nagbigay ba si Daniel Rason ng pera nung na-hospital, yung nagkasakit yung mga magulang natin? Noong nung inilibing sila, nagbigay ba ng pera? Wala, kahit piso. Mga kapatid, nung namatay yung tatay ko, mga kapatid, pumunta si Brad Don at saka si Sis Lisel, tsaka yung ibang mga manggagawang kasama po nila, nagtago po ako. Nagtago po ako. Bakit ko kayo haharapin? Samantalang nung nakaratay sa banig ng kamatayan yung aking tatay na kapatid, pinuntahan nyo ba? Nag-message ba kayo? Man lang na, kumusta yung tatay mo? Wala. Ngayon, anin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kaya hindi ko po sila hinarap, nagtago po ako. Tawag ng tawag yung mga kasama kong manggagawa. Tinurn off ko po yung ko, data. Tapos alam nila yung number ko, tumawag sila, ang ginawa ko po, in-airplane mode ko po yung cellphone ko. Bakit? Kaplastika na lang eh. Tapos, biro mo, magkakasakit yung mga empleyado ninyo. Imbes na napakaraming yung pera naman, imbes na bigyan nyo ng pera, anong ginagawa nyo? Pinapupunta nyo sa DSWD, tsaka sa PCSO. Hindi ba sabi ng Biblia, layuan ng anyo ng masama? Kaya hindi tayo tumataya ng loto tsaka sweepstakes? Bakit pagka nagkakasakit yung kapatid, pinapalapit mo sa sweepstakes? Hindi ba kabalintunaan yan, Daniel Rason? San ba galing yung pera sa sweepstakes office? Sa sugal, sa casino. Sa sugal, sa loto. Sa sugal, sa sweepstakes. Tapos, mag-grant ka ng mga request ng PNP. Tapos magrereklamo kayo. Mimitingin niyo yung mga officers and workers. Wala na tayong budget, mga kapatid, sabi ni Sunny Catan. Paano tayo hindi maubusan ng budget kung maka-request itong mga PNP, wagas, para tayong gobyerno? In the first place, sino ba ang nag-initiate sa kanila na mag-grant ng kanilang mga kahilingan? Hindi ba kayo? Bakit? Kasi meron kayong vested interest. Meron kayong vested interest. Of all the government agencies na pwede niyong tulungan, na mas nangangailangan ng tulong, bakit PNP? Why PNP? Maraming kapatid, hindi nyo naman maloloko, Daniel Rason. Kaya tingnan mo, pag nagsasalita ka, pati example mo, sabi nga nung kapatid na tumawag sa akin kagabi, sabi nga yan, brother,
Ultimong pati example, ginagawa niyang batibot yung mga kapatid. Bakit? Mag-e-example ka. Pagka nasa bahay ka, umuulan, huwag kang lalabas ng bahay. Pag lumabas ka ng bahay, mababasa ka. Kaya nga na-imbento yung payong eh. Kaya nga na-imbento yung kapote eh. Para kung meron ka mang kailangan gawin sa labas, you can still do what you have to do, what you need to do outside the house while raining. Ngayon, wala ka namang gagawin. Gusto mong magtampisaw sa ulan. It's totally fine. Bakit? Ay, napakasarap magtampisaw sa ulan. Spiritually, yung ulan si Kristo yun yung aral. Literally, it will freshen up your body. Kaya napaka bobo nitong Daniel Rason na to. Mga kapatid. Kaya mga kapatid, alam niyo po, mararamdaman niyo yan. Meron nga pong nag-message sa akin kapatid kanina, bago ako mag-live, while meron akong kausap. Habang meron akong kausap, meron akong kachat na kapatid. Sabi niya, kapatid, wag niyo po sana akong kasi dumadalo pa po ako, sabi niya ganyan. Kaya lang, marami na po akong tanong. Bakit ganito? Bakit ganyan? Sabi ko lang po sa kapatid, ano man po ang inyong tanong, valid po yan. Kahit hindi niyo po letrahan, yan po ang tanong ng mga kapatid, mayorya ng kapatid sa buong mundo. Ganun po ba? Sabi yung ganyan. Opo, sabi ko. Ngayon napapatunayan ko talagang merong isang espiritu. Yung katawan ni Kristo, mga kapatid. Sabi ko doon sa kapatid na kausap ko kanina. Sa chat, while meron akong kausap sa phone. Kaya po ganun mga kapatid, magtiwala po tayo. Kaya nga po ang sinasabi ko sa mga nagme-message sa akin, kahit sa live, keep the faith and live by faith. By doing such, hindi po tayo maliligaw mga kapatid. Ano po ba ang kahulugan ng pananampalataya? Pananampalataya, yung umaasa ka sa hindi mo nakikita. Kaya mga kapatid, meron po talagang Diyos. Kaya naawa ko mga kapatid dun sa mga kapatid nating masiglang sumasampalataya at masigla sa gawaing spiritual. Ngayon, meron ng agnostic, meron ng humanism, meron ng iba-iba na mga kapatid. Kaya alam niyo po mga kapatid, totoo pong may Diyos mga kapatid. Totoong may Diyos. Mararamdaman niyo po yan sa inyong mga puso na totoong may Diyos. Ngayon, huwag po tayong magpapahatak dun sa mga kung sino-sinong nagsasalita na humanism, deism, etc. etc. Meron po talagang Diyos mga kapatid. At meron po tayong dapat na lakaran na daan. Yung pong daan na dapat nating lalakaran, si Kristo po yun mga kapatid. Wala pong iba. Wala pong iba. Hindi si Daniel Rason, hindi si Brother Eli, hindi si Mike Velarde, hindi si Eddie Villanueva, hindi si ganito, hindi si ganon. Hindi po. Si Kristo po yung daan. Siya lang po yung daan na dapat nating lakaran. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa aking Ama, liban sa akin. Yun lang po ang aking masasabi mga kapatid sa gabing ito at 9:29 PM na po dito sa lugar ko mga kapatid. Dapat 6:30 magpapahinga na po ako dapat mga kapatid dahil wala akong tulog ilang gabi na dahil naawa po ako pagka nakita ko yung cellphone ko na mayroong message ang kapatid. Hindi po pwedeng hindi ko replyan. Kaya alam nyo po, ganun po kasi nakita ko kay Brad Eli eh. Basta nag-message ang kapatid,
reply ka agad yun, mga kapatid, regardless of the time ng time difference ng kapatid. Basta nakita ni Brad Ellie yung message ng kapatid, reply ka agad yun. Itong si Danya Rason, napakahirap niyang magkaroon ng appointment. Tapos sasabihin niya wala daw siyang cellphone. Sinungaling po siya, mga kapatid, meron po siyang cellphone. Meron po siyang cellphone, mga kapatid. Sinungaling lang po talaga yung Daniel Rason na yan. Pwede ba yun? Broadcaster ka, wala kang cellphone? Pwede ba yun? TV personality ka, wala kang cellphone? Sinong ginago mo? Kung sabi nga ni Brad Ellie, sino mang tao na yung kanyang sarili na pagsisinungalingan niya, sino pang hindi niya pwedeng pagsinungalingan? Mga kapatid, kung yung sarili niya, kaya niyang pagsinungalingan, sino pang hindi niya pwedeng pagsinungalingan? Sino pang hindi niya pwedeng lokohin? Kung yung mismo niya, niloloko niya. Ganun lang naman po, mga kapatid. Kaya itong si Danya Rason, mga kapatid, talagang ito, hindi po siya sa Diyos. Napatunayan ko po, mga kapatid. Yung ginawa niya po sa akin, ako na nga ang inapi. Ako na nga ang inapi nyo. Ako pang sa demonyo. Ako pang mapapahamak. Napaka-unfair naman ng Diyos nyo. Napatunayan ko, hindi ito yung Diyos na ipinakilala ni Brother Eli. Napatunayan ko po nung pinapa-block ako, tapos pinapa-character assassinate ako na naghahanap daw ako ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko. Mga kapatid, sabi ko, hindi ito yung Diyos na ipinakilala ng mga apostol at hindi ito yung Diyos na ipinangaral ni Brother Eli Soriano. Kasi yung Diyos na ipinangaral ng mga apostol na itinuro ni Brother Eli Soriano sa atin, Diyos pong sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Yung Diyos na itinuro ng mga apostol, yung nag-aalinlangan, hindi po kaagad itinatapon yun. Kinakaawaan po yung nag-aalinlangan. Inyong kahabagan ang nag-aalinlangan. Pati yung nasa apoy na mismo, mga kapatid, pinapaagaw pa sa apoy. Ito nga, hindi nga nag-aalinlangan at wala sa apoy. Ang concern lang nila, kasi po lagi po kaming late sa trabaho. Hindi naman po pwede na sasabihin namin sa kumpanya namin every Wednesday or every Thursday, po kami, half day lang or nakabakasyon kami. Wala pong ganun, mga kapatid. Bakit? Sinasabi ng mga kapatid na hindi naman po pwedeng hindi makakarating sa kanya. Kaya Daniel Rason. Yung mga ganong concern ng mga kapatid. Pagka sinabi ng kapatid yun, ibang diwa mo, kapatid. Huwag ka muna mag-aabuloy. Suspindido ka. Okay lang yan, mga kapatid. Mas okay nga yan. Yung pera nyo, isave nyo yan para sa pamilya nyo. Isave nyo yan para sa sarili nyo. Marami na silang pera, mga kapatid. Nagpapasasa na sila sa pera, mga kapatid. Biro mo, gitara lang nung Joshua. I-search nyo po kung magkano yung presyo ng gitara niya. Samantalang you can play a guitar without that amount of money. Gitara lang po yun, mga kapatid. Tapos sasabihin ni Resty Reyes na naghihirap na po, mga kapatid, yung ating kapatid na Daniel. Sinong niloko mo? Sinong ginago mo, Resty Reyes? Busog na busog din yung bulsa mo Di ba totoo? Ayan, tanungin ninyo mga kapatid sa Middle East at saka sa Australia. Busog na busog ang bulsa ni Efren Baking at saka ni Resty Reyes. Kaya ganun po, mga kapatid. At lang po kayo, mga kapatid, mag-observe lang po kayo. Huwag po kayong magagalit sa mga nag-exit. Huwag po kayong magagalit, mga kapatid. Tandaan po ninyo, ang Diyos po, hindi po siya Diyos na malupit. Kaya nga sa Biblia,
yung inilalabas, di po ba sabi, ipinagpapa sa Diyos, ibinibigay sa hatol ng Diyos. Ang ganda nga po nung explanation ni Brother Eli dyan sa pagsususpindi at pagtitiwalag. Meron pong mga natitiwalag, hindi naman po karapat dapat itiwalag. Bakit? Meron po kasing hindi masabi noong concern na tao na katotohanan dahil meron po siyang iniingatan. Tapos, natiwalag. Kaya nga po nagkaroon ng paksa na ipinagpapa sa Diyos yung mga natitiwalag. Kung ipagpapa sa Diyos pala, ba't ahatulan ninyo na kalagim-lagim yung sasapitin namin? At ang tanong ko, nakakatiyak ka ba, Rhea, sa Sondonsilyo na maliligtas ka 100%? Para sabihin mo na kalagim-lagim yung sasapitin ko? Baka nga maligtas pa ako kaysa sa yung kapatid na tomboy Bakit? Nakikipagpompyangan kay Mara. Hindi ba totoo yan? Anong gagawin ninyo? Kayong dalawa lang sa kondo. Di magpompyangan. Bakit? Tomboy yang si Ruthie Tapos kayo maliligtas, mga national choir na naglololipapan, umaawit kayo sa bautismo. Tapos kayo ang maliligtas, naglololipapan kayo. Sabi ko nga, mas marangal pa yung mga miyembro ng LGBT sa labas ng MCGI. Bakit? Hindi sila nagbabanal-banalan. Kaya ganun po mga kapatid. Ano po kasi, yan po ang ayaw na ayaw ng Kristo. Yung hipokrasya, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, kayo'y sa inyong amang dyablo, ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una. At pag nagsasalita siya ng saga ng kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kaya tingnan niyo po itong si Daniel Rason. Kung magsalita siya ng kasinungalingan, parang as if it is truth. Nung una, AI. Nung nabuko na siya, wala na siyang yan? Events place. Hindi kayo nag-iisip. Nandyan yung mga kapatid. Sabat nung nagdiriwang ng Sabat yung kapatid. Sinong kapatid ang nagdiriwang ng Sabat? Bakit hindi mo babanggit-banggit yung pangalan ni Brother Eli? Kaya ganun po mga kapatid, mag-ano po kayo mga kapatid kung mahal po ninyo ang inyong mga kaluluwa. Kasi pagka nanatili po kayo dyan, madadamay po kayo sa kasalanan ng mga namiminuno dyan sa MCGI na mga tiwali, na mga corrupted ni Satanas. Yan po ang katotohanan mga kapatid. Hanggang sa muli po mga kapatid, hanggang dito muna po. Muli ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos at ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo ang siyang manatili sa ating lahat. Amen.